Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas at sa paparating na second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mataas na percentage ng 3 points ng Australia at New Zealand magiging problema ng Gilas Pilipinas sa second window. Jordan Heading at itong si Matthew Wright kailangan na bang ibalik sa Gilas Pilipinas? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Marami nga ang nagsasabi na malakas na ang Gilas Pilipinas lineup sa second window dahil sa pagbabalik nga ni Kai Sotto na legit 7'3" center ng Gilas Pilipinas at idagdag mo pa ang pagkakaroon ng isang QMB. Ngunit ang tanong, sasapat na ba upang tapatan ang lakas ng Australia at New Zealand at upang makwalify tayo sa FIBA World Cup 2027 na gaganapin sa Qatar? Well, kung tutuusin ay malakas naman talaga ang lineup ng Gilas Pilipinas, lalong-lalo na sa second window dahil kumpleto na nga ang original Gilas Pilipinas at nadagdagan pa ng mga piyesa. Ngunit ang magiging problema lang sa Gilas Pilipinas ay loaded na tayo sa point guard at loaded na rin tayo pagdating sa big man. Ang isa na lang na kulang sa piyesa sa Gilas Pilipinas ay yung mga tumitira ng 3 points na consistent dahil dyan tayo magkakaproblema sa Australia at New Zealand na alam nating lahat na lahat ata ng players ng New Zealand at Australia ay kayang tumira ng 3 points, kaya naman yan ang nagiging advantage nila kapag nakakaharap nila ang Gilas Pilipinas dahil napakataas ng kanilang shooting percentage pagdating sa 3 points. Kaya naman yan talaga ang nagiging problema ng Gilas. Kung banggaan, balyahan, man to man, kayang-kaya naman ng ating mga big man yan. Kaso ang problema ay yung 3 points talaga ang pumapatay sa Gilas Pilipinas. Kaya naman kailangang magkaroon ng adjustment ang Gilas upang mapaghandaan ang Australia at New Zealand sa kanilang 3 points. Kung magagaya lang sana ng Gilas Pilipinas ang ginagawang training ng South Korea na nagamit nila kontra China sa first window kung saan 2 beses nga nilang pinataob ang China. Sa kanila kasing unang paghaharap ay tinalo ng South Korea ang China sa final score na 90-76 at sa rematch naman ay tinalo ulit ng South Korea ang China sa final score na 76-80. Ang naging susi nga ng South Korea upang talunin ng China yung napakataas na percentage nila pagdating sa 3 points at dyan nga nadali ang China at hindi nga nila na kayang pigilan yan at masasabi nating napakaganda talaga ng training ng South Korea pagdating sa mga tira sa labas. Kaya naman masasabi nating ang kulang na piyesa talaga para sa Gilas Pilipinas yung mga 3-point shooter dahil meron na tayong point guard, power forward at napakarami na nating center. Isa na lamang talaga ang kulang natin, yung mga legit shooter na napakataas ng percentage pagdating sa 3 points at diyan nga natin kailangan itong si Jordan Heading na matagal nang nagpaparamdam at gustong bumalik sa Gilas at itong si Matthew Wright na napakaganda ng ipinakitang laro sa SEA Games na nangyari sa Thailand. Masasabi nating sila talagang dalawa ang kulang na piyesa para sa Gilas Pilipinas sa second window dahil napakataas nga ng shooting percentage ng dalawa na ito pagdating sa long range o sa 3 points at ayan nga ang kailangan ng Gilas Pilipinas upang makumpleto na ang piyesa natin at upang tumaas ang tsansa nating manalo sa Australia at gayon na rin sa New Zealand. Kaya naman kailangan talagang maibalik sana sa Gilas Pilipinas itong si Jordan Heading at itong si Matthew Wright.